Ganito kasulit ang pagpunta mo sa Bolinao, Pangasinan. It's 3:28 a.m. Nagre-ready na kami papuntang Bolinao. Hi guys, pupunta kaming Bolinao ngayon. We're going to the beach. Are you happy? Looks like you're not happy. Bali, nagmotor nga lang kami ni Wifey at si Leah naman ay nandun sa sasakyan nila ate kasama si mama. After 3 years nga ng pagbiyahe, ay tumigil muna kami dito sa may Santa Ignacia, Tarlac. Kalmasal muna tayo dito sa Jollibee. Bali, last year pa kami pumunta dito, kaya sobrang tagal na itong mga videos na to sa cellphone ko. Pero gusto ko pa rin ma-share ito sa inyo at para mabalikan namin yung mga memories namin together. Ang una naming stop sa Bolinao ay ang Virgin River Resort. Maulan nga nung bumabiyahe kami kaya mabasa yung daan at medyo maputik. Dito kami sa Riverside Restaurant kakain ng pananghalian. Dito mo may experience kumain habang nakasakay sa isang riverboat. Kaya kung pupunta ka ng Bolinao, isa ito sa dapat mong puntahan. Are you happy? Wow. Where are we? We're in Dito pwede kang kumain sa floating cottage habang dahan-dahang umaandar sa ilog. Ay, kulang pa ba? Kulang pa nga. Pagkain namin. Mamaya, mag-picture pa tayo. I'm hungry too. Sarap ng sinigang. Wait, ang mga tissue sa'yo, boy. Spring roll. Uy, tapos. Namin. Stop. May isa pa ditong kanin. Kulang yan sa dalawa. Ikaw, kanin mo pa. Order ka pa ulit. Okay. Gutom sa higay. Pigar. Tumatang. Sungayan. Hindi na namin pinahila yung floating cottage namin dahil maulan din at natatakot si mama. Overall, na-enjoy pa rin namin yung pagkain at yung relaxing na river view. At worth the price naman yung mga pagkain nila. Ito yung total price ng binayaran namin. Pagkatapos kumain ay dapat pupunta kami sa Bolinao Falls. Kaso hindi rin kami pinatuloy dahil nga maulan dahil sa bagyo. Kaya dumiretso na kami ng transient house na nirentahan namin. Dito nga yan sa Rhodes Beach House Resort. Ito yung room na kinuha namin. Mara, here. Here's yours, Mara. Tapos may terrace siya dito. Yan. Kita yung beach front. Ito naman yung CR. Bakit mo dala-dala ng lahat ng finger? Malinis naman siya. Pagkalapag nga ng gamit namin at pagkatapos tumigil ng ulan, ay pinuntahan kaagad namin ang Patar Rock Formation. Isang pindot lang. Mommy, where are you, Mommy? Hala. But only if you listen to me. Come inside of my heart. Looking for answers. Look at the stars. Come a little bit faster. Come inside of my heart. Looking for answers. Look at the stars. Bali, nagbayad lang kami ng 50 pesos per head dito sa Rockville Beach para makita namin itong napakagandang rock formation. For me, napaka-therapeutic ng view dito. Yung tipong stress na stress ka pero pag nakita mo yung view dito, lahat ng yun makakalimutan mo. Kaya hindi talaga ako nang hinayang sa 50 pesos na binayad ko. Pagkatapos nga dito sa Patar Rock Formation, ang sunod naman namin pinuntahan ay ang Cape Bolinao Lighthouse. Yung matanda natin kasama, hindi na makakyat.
Forgive me if I hurt you. Kailangan mo lang magbayad ng 40 pesos per head para makita mo ito ng malapitan at makapagpa-picture ka dito. FYI lang, ito pala yung second highest lighthouse in the Philippines. At tinayo pa ito noong 1905. Ang galing, no? Pagkatapos nga namin mag-picture-picture dito, ay bumalik na rin kami sa transient house. White sand na nga rin ang beach dito sa Patar, Bolinao. Pero napakaraming patay na seaweeds ata to dahil siguro maulan. Cause you're the only one for me. Oh, don't you let it stop. Oh, I won't let it happen. I will never stop. But only if you listen. Are you happy? Where are we? Very good. What are you doing? Kinagabihan nga ay talagang bumuhos na ng malakas ng ulan. Saktong-sakto yung niluto ni Mama para sa gabihan namin. Tinola ang ulam for gabi. At dito nga natapos ang first day namin dito sa Bolinao. Kinabukasan ay maaga kaming gumising para makapag-almusal. Morning! Pagkatapos mag-almusal ay dumiretso naman kami sa Patar Public Beach. Saktong-sakto to kung gusto mo ng white beach pero budget trip. Hindi na rin kami nagtagal dito dahil may isa pa kaming lugar na pupuntahan. Isa ito sa mga must-go destinations dito sa Bolinao. Ito ang Enchanted Cave. Isa itong nature theme park na maraming pwedeng puntahan at pwedeng gawin. Meron itong entrance fee na 250 per head kung gusto mo lang ma-access ang vicinity. 300 pesos naman kung gusto mo makapag-swimming doon sa underground cave. But I don't really show you. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Bago bumaba ng underground cave ay kailangan mo muna magsuot ng life vest at hard hat helmet. Sa ilalim. Mommy! That one! Ah, well. That's a well. At kapag nalagay mo na lahat ng PPE na kailangan mo, pwede ka nang bumaba ng cave at makapaglangoy-langoy dito sa underground spring pool neto. May tali dyan? Wala. Doon meron. Nice one. Cave. Ay, puta. Ang bato Puta. dito. Lumalim bigla. Hindi ganun kalamig kaysa yung sa Sagada. Sa Sagada, grabe. Ang labig na tubig, di ba, ma? Grabe yung lamig sa Sagada eh. Dito hindi eh. Aray ko. Ang ina sumagsag. O, di. Binti ka sa ano? Sa bato. Bato. Ina? Eh. Ayan, nakikita na kayo dyan. Tatlo tayo. Eh. Woo! Hanggang dulo. After nga namin mag-feeling mga itik, ay umikot-ikot na lang kami dito sa ibang part ng Enchanted Cave. Picture.
pagkalibot namin ng Enchanted Cave, ay bumiyahe na rin kami pa uwi. Kaya dyan na nagtatapos ang Bolinao travel vlog namin. Sana nagkaroon ka ng idea sa mga lugar na pwede mong puntahan kapag bumisita ka ng Bolinao, Pangasinan. Kung may katanungan ka or gustong sabihin, i-comment mo lang dyan sa baba. I-like and share mo na rin tong video. At huwag mo na rin kalimutan na i-follow or i-subscribe ako para lagi kang updated.